God, magdesisyon, O God, sa kapatanan, O God, ng Israel, O God. Salamat, Panginoon. Give him wisdom, O God. Understanding, Panginoon. Spiritual strength, O God. Lord, strength, O God, mentally, O God, physically, O God, spiritually, O God, na makapag-desisyon siya ng tama, Panginoon, sa lahat nilang gagawin, Panginoon. Despite sa lahat ng batikos, O God, na kanyang nare-receive, O God. We ask, O Lord, your favor, O God, your favor upon favor, O God, for the nation of Israel, O God, for the Jewish people around the world, O God, na sila, Panginoon, ay target, O God, ng kaaway, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gagawin mo, Lord, for awaken them, O God, na mag-decide sila, O God, to move back, O God, to the nation, Lord, that you prepare for them, O God. Salamat, Panginoon, na tunay nga, Lord, ang kamay mo, O God, ay patuloy na kumikilos, O God. Lord, thank you, Lord. As we Christian, O God, we continue, O God, to stand for your people, O God. Dahil tinawag mo kami, Panginoon, dahil sa nasyon ng Israel, O God, for us to stand for them, O God, lalo na sa time nila, sa panahon ngayon, O God. Lord, continue, Lord, to educate us, O God. Open our heart, our eyes, Panginoon, para, God, itaas namin sila, God. Maging sa aming panalangin, Panginoon, dahil sa kanila, Panginoon, kami ay nag-exist, O God. Lord, tunay nga, Panginoon, kung ano yung blessing na receive namin, O God. Lord, we are going to continue to remember, O God, Israel, the Jewish people in your hand, Lord. Despite, Panginoon, na marami man silang mga kasalanan, pagkukulang, Panginoon, Lord, minahal mo sila, pinili mo sila, Panginoon, and no one can replace that, Lord, even Christian, Lord. God, thank you for that favor na binigay mo bawat isa sa amin, Lord. Tunay nga, Panginoon, when we stand, when we pray, when we bless Israel, O God, your blessing, O God, will continue to flow for us, this church, O God, our family, our bayan, Panginoon, ng Pilipinas, Panginoon, na alam namin, O God, na lumubog, Panginoon, ang aming bansa, O God, sa iba't ibang flooding, O God. Lord, we ask, God, your blessing, O God, that flows continually, O God, to us, your nation, to our nation, and us, O God, as we continue to stand, O God, for your people, O God. Thank you that your word, you are faithful, O God. Your word never change, O God. And your promise, O God, never change. You will never leave them, nor forsake them. At ganun din sa amin, Panginoon, ang pangako mo na yan. Salamat, Panginoong Isus, sa patuloy mong gagawin. We bless you, we praise you, in Jesus' name I pray. Amen. Ngayon, ang buwan ay 5 linggo. Kaya ang isang linggo, kung 5 ang buwan, 5 ang linggo sa isang buwan, ang isang linggo ay gagawin na Israel Sunday. At ang awitin at ang mga yung nagsasayaw at saka ang preaching ay Israel din siya. Para kung sino man lang ang manunuro, kung tayo ay magtahimik, walang makaalam. Nung ako ay nagpunta ng Israel, tumawag ako sa mga agencies at walang nakaalam na mayroong Jerusalem. Pagpunta ko sa Tel Aviv, wala silang alam. Kaya sabi ko, tawagan ko nga ang lahat ng mga agency para malaman nilang ng mayroong Tel Aviv. Kasi nagsabi sila, saan ang Tel Aviv? Anong country yun? Hindi nila alam yun. So, kaya tayo ay manuro para sila ay malaman nila na meron. So ngayon, magtanong ako sa inyo, ano kaya ang dahilan na nagkagulo ang Middle East? Ano kaya ang dahilan? Pwedeng hindi niyo ako sagutin. Kasi ako lang ang sasagot. Oh. Ano kaya ang dahilan? Ang dahilan ba ay yung October 7, 2023, yung Nova Festival na 400 na mga nag-attend ay pinatay nila kasi linusob nila doon sa border ng Israel, doon sa malapit sa Gaza. 2 lang ang policeman na nagbantay, kaya sila ay nalusob. Yun ba ang dahilan? 2023 yun. O ang dahilan ba ay yung masabi natin hatred against the Jews? Yung anti-Semitism? Alam niyo ba ano ang ibig sabihin ng anti-Semitism? Ang mga Jewish people ay Semitic.
Yung ibig sabihin, hindi sila nagpatayo ng bahay, sila ay maglipat-lipat. Kasi sila ay nagpastor ng mga hayop. Kaya lilipat sila kung saan ang green pastures. So sila ay mga Semitic. So ngayon, ang mga masabi natin, marinig ninyo, anti-Semitism. Yung ang mga, kalaban o hindi nagkagusto sa mga Semitic people na sila ang mga Jewish people. Ang dahilan ba sa kaguluhan sa Middle East, lalo na sa Israel at saka sa Palestinian, dahil ba sa lupa? Lupa. Noong taon 2000, si Ariel Sharon, siya ang Prime Minister. Before that, previous years, 1999, siya ang Prime Minister. Siya ay nag-decree na ibigay ang Gaza Strip. Yung Gaza ay malapit-lapit lang siya sa Israel kasi ang beyond that ay ang Beersheba. So, bigay niya ang Gaza Strips na mayroong 25 ka mga barangays. Ibig sabihin, i-pull out niya ang mga taong nakatira doon ng mga Jewish para ibigay yun sa mga Palestinians. Palestinians pa, wala pang Hamas. So, sa year 2000, ilang taon na? 25 years ang nangyari. So ngayon, ang nag-isip ang Palestinian, kung magpunta sa kanila ang Gaza Strip, sila na ang maging sole distributor ng capsicum. Alam niyo ang capsicum? Yung may yellow, may pula, may green, yung malaki na bell pepper. So, kasi ang Gaza, siya ang sole distributor doon sa European countries. Kasi sila ang nagtanim ng mga capsicum na hindi mo mahanap saan-saan man. So, excited silang magkuha nila ang Gaza Strips para sila na ang mag-supply sa Europe. So, ngayon, anong nangyari sa 25 villages so, sa year 2000? Pinapaalis sila, iniwanan nila ang kanilang bahay, kanilang paaralan, kanilang mga negosyo, kanilang park, at kanilang mga klinika, at ang kanilang kabuhayan, iniwanan nila, at sila ay pinaalis, at hindi sila hinahanapan kung saan sila magpunta, at ang iba ay nagpunta sa mga liblib, at sila ay nag-umpisa uli, kasi ang Israel ay mga liblib, mga bato-bato, hindi siya develop. So, nagpunta sila doon, nag-umpisa sila. So, ngayon, nagpunta ang Palestinians sa Gaza. Ngayon, naging bonsai ang capsicum. Hindi mabubuhay. Maliit lang. At nagagalit silang lalo dahil ang kanilang iniisip na sila ay magkapira, hindi sila nagkapira dahil ang biyaya galing sa Panginoon. Hindi sila binayayaan. So, ngayon, isip pa natin na dahil sa lupa, si Ariel Sharon, sinabi ko na binigay niya ang Gaza. Yung Gaza, kasama yan sa inheritance ng Israel papunta sa mga ninuno. Na ninuno sa mga Jewish people simula ni Abraham. So, sabi si Ariel Sharon na ibigay niya yun. At 25 villages ang ina-upload doon at binigay sa Palestinian. Nangyari ba na sinabi, land for peace? Lupa ba ang kailangan nila? Hindi lupa. Land for peace. Ang Gaza Strip, instead na yun ang kapalit sa kapayapaan, ginawa nilang launching pad sa Katsuya Rockets na pinaulan nila sa Israel at saka sa neighboring na mga towns na malapit sa Jerusalem. So, walang kapayapaan ang nangyari. Hanggang nagpunta ang Hamas. Sino ang mga Hamas? Terrorist group. Nagpunta sila, sumali sila sa politika, nanalo sila, at si Mahmoud Abbas, na siya ang leader ng Palestinians, naging patik. At siya ay sumusunod sa gusto ng mga Hamas kasi sila ay mga influential. Kasi may busi sila, kasi nanalo sila sa politika, at sila ay mayroong representation sa Knesset. So, ngayon, ang Hamas na ang nagpangulo, hindi na ang Palestinians. Ang Palestinians ay naging alipin na nila, sunod-sunod lang sa kanilang gusto. Nakita niyo ba na nagbigay sila ng mga tulong at ang Palestinian naglinya?
Ang Palestinians, ayaw nila sa Hamas kasi mga terorista sila. Inaakti sila. Pero wala silang magawa kasi sila ay may mga kapangyarihan. So, ang totoo talaga, isabi ko sa inyo, narinig ko sa isang Arabo na pastor siya. Ang totoong dahilan sa kaguluhan sa Middle East ay sino ang isimba sa Jerusalem. Si Jesus ba ang iyong tagapagligtas at aking tagapagligtas? O si Allah, ang Diyos ng mga Muslim? Yun ang gusto nilang isimba doon sa Jerusalem. Yun ang katotohanan. So, ibig sabihin, away with Jesus Christ and let Allah be the God that all people will worship. At hindi man papayag ang mga Jews dahil binigay man sa kanila yung lupa. Sa kanila man yun. At sabi man ng Panginoon na babalik siya. At hindi niya ibigay ang lupa na ang nakatira ay mga Muslim. Kaya sila ay, they are holding the fort. Nakipag-away sila sa mga kaaway para hindi mapunta sa kanila ang lugar. So, the reason of the conflict in the Middle East is to do with Jesus. At kung tayo ay magtingin sa ating mga Biblia, mayroon kayong Bible sa Genesis chapter 17, verses 19. Ang pamili ng Panginoon ang nangyari. God's choice is the reason. Bakit? Pinili niya si Abraham. Si Abraham ay isang Iraqi. At pinili niya si Abraham. At pakita natin, basahin natin dito sa verse 8 ha? Sa verse 8, 17, verse 8. Also I give to you and your descendants after you the land which you are a stranger, all the land of Canaan as an everlasting possession, and I will be their God. Ano ang pinapangako ng Panginoon sa kanya? At yan ay sa Genesis chapter 17. Sa chapter 19, basahin natin sa chapter 19 para ating maintindihan. Chapter 19. Then God said, no, Sarah your wife shall be your son, and you shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his descendants after him. Sa 21, basahin natin. But my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah shall bear to you at this set time next year. So, ang Panginoon ang kanyang pamili. Iyon ang dahilan sa kaguluhan sa Middle East. Ang pamili ng Panginoon. Ay pinili niya si Abraham. At sinabihan niya si Abraham, ang iyong mga lahi ay marami. At bigyan kita ng lupa, bigyan kita ng anak. At ang everlasting covenant ay between you and me. So, ang pamili ng Panginoon, yun ang dahilan sa conflict. Kung alam ba natin yan. So, Genesis 28, sinabi dito na, ang pangako ng Panginoon, kanyang pinukonfirm kay Jacob. Sino si Jacob? Sa Genesis 28, Jacob, sabi dito sa Genesis 28:13, I am the God of Abraham, your father, and the God of Isaac. The land in which you will lie, I will give to you and your descendants. 14, also your descendants shall be as the dust of the earth. And Jacob's name was changed. Sino si Jacob? So, Israel is a name of a person and also a name of a place. Ang Israel ng pangalan ay galing sa Panginoon. Siya ay pangalan ng tao, siya ay pangalan ng bansa. So, and Jacob's name was changed, Genesis chapter 35 verse 10. Your name is Jacob. Your name shall not be called Jacob anymore, but Israel shall be your name. So who called his name? God. So he called his name Israel. And that name was changed as a result of Jacob's divine encounter with God. Therefore, those people
coming out from the slavery in Egypt were called the sons of Jacob, the 12 tribes, or the children of Israel. Kung mabasa niyo sa Biblia, masabi na sons of Jacob, 12 tribes, sons of Israel, pareho lang yan sila ng mga tao. So, the result of a change of name is a divine encounter with God. So, God promised to Abraham and to his descendants the land, and that is the land of Canaan. And he promised him a son that is Isaac. And then he will establish the covenant, everlasting covenant with Abraham. And his descendants will be as the dust, sabi dito, dust of the earth. Kung mabilang ninyo ang mga alikabok, yun ang karami ng kanyang angkan. Hindi nyo ba alam na kasama kayo? God's choice. God's choice. Hindi ba na sinabi ng Panginoon, if one members of your family will be saved, you and your household will be saved? Di ba mayroon ding mga taong nag-question na, bakit kayo naligtas at sila hindi? Bakit ikaw? Bakit hindi ang iba? Ito, pinili ang Israel. Nagalit ang mga tao. Ay sabi naman ng Panginoon na pinili niya si Abraham at siya ay magkaroon ng anak na si Isaac at siya makipagkasundo ng everlasting covenant at siya ay bigyan ng mga maraming angkan. Kasama tayo. Bakit tayo ay tayuan natin ang ating mga testimonies bilang mananampalataya? Dahil kabilang tayo doon sa dust of the earth ng maraming angkan. Hindi lang ninyo alam na inyong mga kapatid, yung mga Jewish people. We are adopted children of God. So we are also adopted Jewish people. Kaya hindi tayo magsabing, ay malayo man sila, bahala na sila sa buhay nila. Maalaala ko na mayroon akong kaibigan at sinabi niya, taga-Abra siya, kung siya ay mag-door to door, lahat ng mga kapitbahay niya ay dalhin niya doon sa highway para buksan ang door to door dahil hindi madala ang door to door sa kanila. Walang daan at lubak na lubak at bundok na bundok. At sinabi pa ng ibang nakarinig, ay bakit ka uwi doon? Na wala man parang madaanan, sabi niya, saan ako uwi? Di ba doon ako uwi sa aking mga pamilya, sa mahal ko sa buhay? Ngayon, balakid kaya ang magpunta ng Israel? Mayroon akong inimbita na 2 pastora at sinabi nila, hindi na lang ako magpunta ng Israel, hindi kami magpunta. Doon na lang kami sa Amerika dahil kung bawat na invitation na ikaw ay mag-preach by 300 at mabawi namin ang aming pamasahe. Parang nadulog ang ating puso. We are going to come to bless, not to receive. Dahil natanggap na natin ang Panginoong Hesus. Dahil sinabi niya, ikaw ang butil, sabi ni Sister Myrna, nangailangan tayo ng butil. Ikaw ang butil sa pamilya mo. At nagsabi ang Panginoon na, if one members of the family, you will be saved. You and your household will be saved. So, alam niyo ba na pinag-usapan din namin ito? Si Uzziah, alam niyo ba si Uzziah? Si Uzziah, ang kanyang asawa ay si Gomer, na isang prostitute. At nagsabi ang Panginoon, hanapin mo yung asawa mo. At sabihan na, hindi niya siya magbahanap ng ibang lalaki. At nakiusap siya doon, na huwag ka nang maghanap ng iba, ako na lang. Pagkatapos, nanganak siya, bumalik pa naman siya doon sa kalsada at naghanap na naman siya sa kanyang, kanyang trabaho. Yun ang kanyang ginawa. So, mag-question din tayo, no? Bakit ba ang Panginoon ay ganyan? Di ba nag-question din natin yung napako sa krus? Bakit siya naligtas? Hindi naman siya nag-serve. Yung parable of parable sa yung mga workers of the field. Yung nagtrabaho alas 8, nagtrabaho alas 12, nagtrabaho alas 4, nagtrabaho alas 5, pareho ang sahod, 1 denaryos. At pagkatapos, nagsabi pa sa salita ng Panginoon, what is that to you? Kasi sabi, Lord, yung mama na yan, hindi daw mamatay. Sabi ng Panginoon, what is that to you? It is God's choice, mga kapatid. Si Naaman,
isang Syrian. Marami kayang may kitong sa panahon na yun. Bakit inabot ng Panginoon si Naaman? Dahil his choice. Yung Samaritan woman, anong nangyari doon? Bakit sa lahat ng, mayroon man namang mga babae na nagkaroon sila ng kalabuyo? Bakit siya ang inabot ng Panginoon? It is God's choice. Yung babae na binasag niya ang alabaster box at hinugasan niya ang paa ng Panginoong Hesus at tinuyo niya sa kanyang buhok. At sabi pa, bakit niya ginawa yan? Ibinta sana yan para magkapira at ibigay sa mga mahirap. Maraming mag-Christian, kaliwat kanan ang i-Christian sa mga tao sa atin na nanampalataya. At sa kanila din nang pinili ng Panginoon. Pero nagsaad ang Panginoon sa inyo. God promised to you. And you are going to stand on that promise. And you are going to think magsabi ko na, let it be Lord na ang bansa naming Pilipinas ay tatayo siya sa Israel. Because blessings comes when you are going to support Israel. Ang ating presidente hindi nagsabi dahil natakot siya. Kasi ang pananakot ng mga Arab ay kung kayo ay mag-support ng Israel, hindi kayo bibitahan ng langis. At natakot ang ating presidente, kaya hindi siya magsabi na siya ay standing for Israel. At maraming mga bansa na hindi sila nagtatayo dahil natatakot sila na hindi sila mabintahan ng langis. But we trust our God. Kung wala man na ibigay sa atin, ang Panginoon ay napakain niya. Ano yun? Ang sabi ni Sister Mira, yung 2 isda, 5 tinapay, ilang basket ng fragments ang nakuha. Nagmilagro ang Panginoon. Magmilagro ang Panginoon sa iyo. Ikaw yung buti na sinabi ng Panginoon na if you are going to believe, if you are going to keep your testimony, if you are going to stand for the Lord, if you are going to love Israel, kasi sinabi niya, bakit siya sinabi dito sa aking basahin? Sabi niya dito sa John 1:12,